Buhat na buhat ni Anthony Davis ang Los Angeles Lakers kanina sa kanilang laban kontra Charlotte Hornets. Siya'y tumala ng 42 points, 23 rebounds in 2 blocks. Samantalang si LeBron 22, 7 rebounds, 8 assists. Sa kabila si Bridges 26 points, si Okogie naman 17 points. Inalat ang Los Angeles Lakers sa kanilang shooting mga idol. 6 lamang ang kanilang naipasok sa kanilang 28 3-point attempt. Subalit hindi naman sila nagpabaya sa kanilang pagpuntos sa pinta sa loob kung saan sila ay kumamada ng 66 points samantalang ang Hornets ay 46 lamang. Pinangunahan din nila ang rebounding. Mayroon silang 48 samantalang yung Hornets 34. Sa defensive rebounds pa lang 36 na ang Lakers, 24 ang Hornets. Grabe. Napabayaan ng Hornets ang kanilang rebounding at yung kanilang pagpuntos sa loob. Nahirapan silang makapenetrate mga idol. So far, naging maganda na sa ngayon ang depensa ng Los Angeles Lakers. Payag na nga ho ang Chicago Bulls mga idol na kanilang i-trade itong si Nikola Vucevic papuntang Golden State Warriors sa presyong kanilang kinakailangan ng isang first round pick para sa kanya. Subalit ayon naman kay Mark Stein ng ESPN mga idol, itong Golden State Warriors ay hindi magbibigay ng first round pick. Ibig sabihin nito ay mukhang malabo pang matuloy ang pagtitrade ng dalawang kampo. Nangangailangan ng Golden State Warriors ng agarang aksyon at upgrade sa kanilang center position. Subalit kung nasa alanganin naman yung kanilang future, dahil syempre first round pick yan, hindi rin sila basta-bastang susugal na lamang. Dahil ayon pa nga sa kanila ay hindi naman daw sila ganun kadesperado para gumawa ng malaking trade as of now. Malapit na ang trade deadline sa February 6 na mga idol o sa Philippine time ay February 7. Mayroon na lamang kakaunting panahon para sa negosasyon. At heto yung nakaka-excite sa mga huling oras, mga huling minuto. Diyan talaga most likely bumabagsak yung mga malakihang trade, mga blockbuster. Kakaabang to. Muntik nang matamaan si Rudy Gobert ng medal horn galing sa kanilang jumbotron. Napakadelikado talaga nito dahil syempre kung ito'y tumama sa kanyang ulo, matik malaking injury yan. Kaagad naman na kinuha ng staff ng Minnesota yung nahulog. Sa mismong bahay pa naman nila mga idol, isa itong malaking kapabayaan sa kanilang maintenance. Definitely aksidente po yan. Marami rin sa ngayon ang nananawagan na sana'y tingnan pa ng maigi yung mga gamit dyan sa itaas. Baka mayroong mga posibleng malaglag pa para maiwasan na ang anumang posibleng mangyari na ating iniiwasang mangyari.